In terms of China accepting Visa and Mastercard na usually yun yung mga provider natin dito sa Pilipinas. According po kasi nun sa research ko, madalang. Pero for big cities like Shanghai or Beijing, medyo marami na daw nag-adapt for Visa and Mastercard. Pero kasi recently lang po kasi nila pinapasok yon yung Visa and Mastercard like last 2002 or 2003. Kaya hindi pa talaga lahat nakaka-adapt doon sa mga international cards. Ang ginagamit daw kasi nila doon dati sa mga card nila is Union Pay. Well, yung mga Visa and Mastercard naman po natin na mga cards natin dito, even virtual cards, pwede po siyang i-link sa WeChat and Alipay. Hindi na po natin kailangan mag-top up pa ng amount sa WeChat or Alipay for us to be able to use it. Bali, ang mangyayari, magiging third party si WeChat and Alipay para gamitin natin yung cards natin para siyang terminal ba. So, i-register lang po natin yung mga cards natin sa WeChat or Alipay. Tapos, whenever we pay via QR code, dinededuct naman yun automatically sa mga cards natin. As someone who traveled to China, I highly suggest na iset up nyo po yung both Alipay and WeChat nyo. Alipay can be used for halos lahat ng activities nyo sa China. Meron siyang transport virtual card na nag-generate ng QR code. Pwede na rin kayo mag-book doon ng DD and marami talaga siyang features. As for WeChats naman po, there are merchant na hindi nag-accept ng Alipay or nag-error yung Alipay. So, in case na mangyari po yun, you're going to use your WeChat. Weixin Pay. Yun yung tawag nila doon. Plus, sobrang helpful ng WeChat whenever you visit China kasi may mga hotel staff na yun yung preferred mode of communication nila. So, whenever you need something, you gonna send them a message via WeChat and nata-translate po kasi nila yung message doon. So, yes, nangyari siya sa akin. In my case, may coffee shop, tapos yung luggage storage na automatic, WeChat lang yung ina-accept niya. Ayun, so I hope na-explain ko po ng maayos and good luck sa visit niyo sa China.